Hello, good morning. Bali, andito tayo ngayon sa pananim pong patatas. Yan, no? Bali, ikutin lang po natin. Papasyalan lang ba? Dito sa baba natin yung malilit na binhi na hiningi natin. Wala na, oh. Damo na lang. Yan yung mga binhi natin, eh. Medyo meron pa. Tsaka yung huling tumubo, bali ito na, malapit na rin. Ayan siya. Way. Ang ganda ng ano nila dito, patatas nilang isang variety, yung PO3. Yan o, yabong. Pakita ko lang saglit. Ayan na, nag-umpisa ng pamulaklak. Parang kamatis, haba. Kaso nga lang, ayun, hindi maiwasan, meron din sa ating ganyan eh, yung nalalantayon dahon, potato wilt, parang ganun. Sa kamatis, tomato wilt, meron pa dun. Ayun, balik tayo dito sa pananim ko. Bigla ako kasing pinasyalan to kasi yung mga kasabay ko na nagtanim, yung mismong kasabayan ng pananim natin na to, puros nalanta na yung pananim nila, puros na hinog na. Kaya nakaakyat ako dito. Try nga natin sampulan. Ito yung nasa dulo. Tingnan nyo yung stem na nya. Bali ito yung sa pangalawang terrace, ha. Yan yung unang terrace natin. Ito pangalawa. Tingnan nga natin kung may bunga. Wala, ah. Unang sample pa lang wala. Ayun. Meron na. May dumudungaw. Kaso maliit pa. Pwede pa yan. Balik natin yung lupa. Pwede pa yan pag ano yan, mahinog. Baka lumaki pa yung bunga niyan. Bilisan lang po natin mag-update sa pananim natin patatas. Bali ito sa pangatlo, yung medyo malawak na tinamnan natin, ganun na rin. Sa dulo-dulo na rin yung may madahon. Kasi yung binigay din sa atin dito, ayan na. Medyo pare-parehas din lang yung style. Mayabong yung damo. Yan, hindi na po tayo magsasample kasi iba po yung topic natin sa araw na to. Bali, naikot lang tayo dito. Yan, yung iba meron pa. Pero sa dulo, wala na, papatay na. Kasi ito yung last terrace natin. Ganun din. Dabo na lang yung marami. Yung patatas natin, wala na. Bali, ang gagawin ko po kasi ngayon, magpupunla ulit ako ng pampalit dito sa pananim po natin patatas. Bali, pupunla natin is Litos Iceberg. Mamaya papakita ko sa inyo andun sa baba kasi. Doon kasi tayo magpupunla sa may tinamnan po natin ng spinach. Hinikot ko lang dito para makita ko kung kumusta na. Baka mamaya maaga tayong magbinhi. Mamaya lumaki yung mga punla natin. Sayang din. Pero yun, sakto-sakto lang. Buti nabitbit ko yung similya. At makapagpunla na rin tayo. Bali, ito po pala yung pupunla natin. Yan, kita nyo ba? Iceberg Litos. Yung grande yung ano. Variety kasi meron yung anong tawag na doon. May dalawang klase kasi itong Litos eh. May yung grande tsaka XL. Yun, XL pala yung isa. Pero ito yung ipupunla natin. Dito muna yung binhi. Ito yung mga magagamit natin mamaya. Net tsaka sako. Tsaka ito kinuha ko yung aking pambungkal. Bali dito lang tayo sa may bungad magpupunla. Yung isang plat lang na to. Kaya magbubungkal na po tayo na makapag-umpisa na. Kasi tingnan nyo naman, walang tumubo po sa ating spinach na pananim. Yung dito lang pangalawang plat yung meron. Kaya at least na rin dito para isang plat na lang na buo.
Tapos na yung pagbubungkal. So ang next step, paplat natin yan. Sa pagpaplat po pala, huwag po natin masyadong babaan. Kailangan medyo may mga 4 inches or 3 inches na lalim yung sa may kanal. Kasi ngayon, tag-ulan na. Pag umulan din kasi yan, yung mga 4 inches, magiging ano na lang yan, 3 inches, ganun, or 2 inches, ganun lang yung lalim. Kaya kung mas maganda, mga 6 inches sana yung taas. Natapos na ma-flat, next step, simutin natin tong maliliit na damo. Tanggalin natin yan. Kasi pag tinakpan natin, yan yung unang tutubo. Dapat sabay or mas mauna pa yung ating punla. Kaya kailangan medyo malinis. Kahit hindi naman masyadong malinis, ha. Bayaan natin yung mga bato-bato na yan. Okay lang yan. Importante itong damo. Oops, maliliit naman. Kasi kanina habang binubungkal ko, tinatanggal ko po yung damong mga malalaki. Kaya itong mga maliliit lang. Yan, ganyan. Okay na. Ngayon natin ang kamay nga para medyo magplat lang ng husto. Yun. Butasan na natin tong ating binhi. O yan. Ilang grams ba to? 50 grams. Ayan po siya dito. Hindi masyadong mabasa kasi. 50 grams. Tsaka yung germination 88%. Ang technique nito minsan sa akin lang, base sa aking experience, kasi noon pa nagtatanim na akong lechugas, mga gusto kong tinatanim na percent, yung germination niya is nasa 80 plus pataas hanggang 90. Pag sumobra naman, ewan ko ba, medyo pangit yung mga ganun eh. Tsaka pag mababa sa 80%, 85, pag bumaba ng 85 ganun, medyo din yun. So katamtaman to mga 88, 87, 86, mga ganun. Sa akin lang, ha, kasi iba-iba naman po tayo ng pamamaraan. Kaya para sa akin lang, yun lang yung bet ko na germination nya. Tsaka mas gusto ko tong grande kaysa dun sa XL na variety. Yung XL kasi medyo malalaki siya pero hindi siya ganun kabigat. Tsaka hindi masyadong masiksik. Di katulad nito na pag ito kasi parang pag nalagaan mo ng gusto to, parang repolyo din yung bigat. Minsan may 1 kilo sa isang ulo. Ganun, nasa pag-aalaga po yun. Tsaka nasa ano na rin, klema. Kung pinagbigyan at maganda ang pananim, ayun, maganda rin ang ani. So yan, mag-umpisa na tayo. Bali ito, pako, putasan lang natin ng ano yan, 3 butas dyan. Ayun, nakahanap na ako ng batong pahukpok. Medyo malaki yung pakong nakuha ko. Medyo malaki yung butas eh. Kasi ang gagawin natin sa pagtatanim nito, ay pagpupunla pala nito, is ano na, hindi na yung linya. Yung ginagawa po kasi nung iba ganito, ganyan, no. Nililinyahan nila ng ganyan. Ganyan ginagawa nila. Tsaka dyan nila nilalagay yung seeds. Ang bentahe kasi ng mga ganito, madali kang magdamo tsaka maglagay ng pataba. Kung malawak yung pagpupunlan mo, pwede yan. Pero sa atin kasi, ito lang, sakto lang yung isang plat. Tsaka mini-issue ko na kasi yung ating net, sakto-sakto lang hanggang doon lang nga. Hindi pa nga kuha yung isang plat na to eh. May excess pa dun sa dulo. So ganyan lang yung gagawin natin. Pare-parehas din lang naman. Ganyan, no. Kita nyo. Ayun pala, yung punla nya pala is, kaya pakita natin, sample muna. Ayan. Kita nyo ba? Puti-puti. Ayan. Ayan. Tapan natin nante. Ayan. Ganyan yung punla nito.
Sayang yung sabi ko kanina, hindi lahat ito ay pupunlan natin. Marami po itong 50 grams. Yung sa pinagtamnanan po lang po natin ng patatas dyan sa taas, yung pinasyalan natin kanina, yun lang po yung tatamnan natin ito. Kaya yung sakto lang. Pang crop rotation lang po kasi natin sa garden. Kasi pangit na po pag tamnan ulit po natin ng patatas yan. Magano na, yung lalabas ngayon yung sakit. Meron na ngay. Lalabas po yung sakit na ano yun, tawag doon. Sa kamatis kasi tomato wilt, pag sa patatas hindi potato wilt. Yung tawag sa amin kasi dito kuyos. Para ma-prevent natin yan. Kasi hindi rin po kasi kaya ng lime eh. Ang kagandahan yan is crop rotation. Tanim po tayo ng ibang gulay. Tatapos na po tayo. Dinudoble ko lang, tinitingnan ko na medyo marami-rami may lagay. So yun, tapos na. Yan. Para hindi masyadong mag-expose yung ating binhi. May technique din tayo dyan. May ginawa ko, nilagyan ko ng scotch tape dito sa puwitan. Pansamantala lang. Magandang ilagay is sa kandila. Pero kasi dito pa tayo sa garden, yun muna scotch tape. Yan natin yan para silyado ulit. Sana natin dublehin pag nakauwi na. Yan, di ba? Boy Scout. Ayun, next step natin pala dito, magtatakip na po tayo. Lalagyan na po natin ng lupa. Yan, ayusin ko lang po muna to kasi kailangan talagang hindi nakapit yung scotch tape para hindi sumingaw, para pwede nating ulit istakin to kahit mga 1 taon, pwede pa yan. Karamihan nga dito sa amin is maabot pa ng 3 years yung mga ganito, kahit nabuksan tumutubo, basta tago lang sa lilim. Ayun, expiry date nito pala based before 6/2027, 25, may 2 years pa, di ba? Pwede pa yan. Ayun, tatakip na po tayo ng lupa. Lalagyan natin ng lupa yung ating bunubon. Pala, tsaka isa pa mga ka-garden. Ang tawag namin sa ganito, punla, bunubon. Bunubon. Oops. Dito tayo kukuha ng lupa kasi sa gilid. Ano na kasi dyan, inayos ko na dyan para diretso yung kanal, daloy. Ganyan lang naman. Kamay lang natin yung pang-screen natin sa mga bato-bato. Saka wag masyado makapal, kahit manipis lang, para mabilis tumubo. Yun din yung technique ng pagbubunubon, pagpupunla. Kasi tatakpan lang din natin to ng sako, kaya wag po kayo mag-alala pag umulan. Ang problema yan kasi may sako, tsaka ibabaw pa natin yung net, diba? Yun natakpan na ng lupa. Double check natin, baka may puti-puti dyan. Takpan na natin. Pero ayun, maayos. Kaya dito na tayo, sako. Pakit na tayo ng sako. Uy, hindi masyadong malinis dito kakahiya. Kade, tanggalin lang natin. Kalimutan ko. Mahangin. Pa natin ang lupa.
tapat lang natin. Ayun, bali bato yung nilagay ko dito sa gilid dito kasi wala akong makuha lupa. So, yun bato. Kasi doon naman, pinantakip natin doon is lupa. So, yan, at least tapos na agad. Ganun lang kadali mga kagarden. Tsaka hindi ko na po patutubigan to kasi sure naman mamayang hapon uulan na naman. Kaya libre pa tubig. Tsaka yun, bakit litos po ang gusto kong itanim? Siyempre isa unang-una, pang crop rotation natin dyan sa taas. Tsaka isa pa, pangalawa, less capital. Pero pag natsambahan mo magandang presyo, tiba rin ito. Tsaka mas lalo na pag maganda yung pananay mo pag nakalusot sa bagyo. Yun lang din naman ang ano dito sa litos. Sa bagay, pare-pares na lahat ng gulay, ganun naman. Pag nakalusot ka sa bagyo, may tendency na magmahal yan, may bebenta ka. So yan, so bali dito muna ang vlog natin sa araw na to. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin. Thank you na marami mga kagarden. Mag-ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye.